Alden Richard handang magpaubil kung di naman siya mahal ng tao. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ang pahayag na handang magpaubaya si Alden Richards kung hindi naman siya mahal ng tao ay nagpapakita ng kanyang mature at malalim na pananaw pagdating sa pag-ibig at pakikipagrelasyon, madalas ibahagi ni Alden sa kanyang mga panayam, tulad ng sa Tony Talks at Fast Talk with Boy Abunda, na bagamat handa na siyang mag-settle down, hindi niya ipipilit ang kanyang sarili kung walang katugan na pagmamahal, ang pananaw ni Alden sa pag-ibig. Hindi mapilit, naniniwala siyang ang tunay na pag-ibig ay kusang ibinibigay at hindi pwedeng pilitin o ipagdamot. Tumpak ang kaisipang ito at sumasalamin sa malalim na emosyonal na kapanahunan ni Alden Richards. Ang ganitong pananaw ay patunay na nauunawaan niya na ang isang malusog na relasyon ay nangangailangan ng pagkusa at pagiging bukas ng dalawang panig. Bakit mahalaga ang pananaw na ito? Katiwasayan ng isip, ang pagtanggap na hindi mo kayang kontrolin ang damdamin ng iba ay nagbibigay ng kapayapaan sa sarili. Eksakto, ang pagtanggap na ito ang pinakamabilis na daan patungo sa emosyonal na kalayaan. Kapag binitiwan mo ang pagnanais na kontrolin ang puso ng iba, doon lamang magsisimula ang tunay na hilang. Paano nagbubunga ng kapayapaan ang pagpapaubaya? Bawas isipin, nawawala ang bigat ng pag-iisip kung bakit hindi ka kayang mahalin ng isang tao sa paraang gusto mo. Focus sa sarili, ang enerhiyang nauubos sa pag-aalala ay nagagamit sa sariling paglago, karera, at kapakanan. Bukas na puso, mas nagiging handa ka para sa tamang tao na kusang magbibigay ng pagmamahal na hindi mo kailangang hilingin. Para sa isang sikat na personalidad na tulad ni Alden Richards, ang pagkakaroon ng ganitong mindset ay nagsisilbing proteksyon din sa kanyang mental health sa gitna ng mapanghusgang mundo ng showbiz. Pag-iwas sa pait, mas madaling mag-move on at walang matitirang galit kapag hinayaan mong maging malaya ang taong mahal mo. Ang pagpapakawala ng walang galit ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal, kapwa para sa taong hinahayaan mo umalis at para sa iyong sarili. Kapag nagpaubaya ka ng may malinis na kalooban, pinuprotektahan mo ang iyong puso mula sa lason ng pait at sama ng loob. Ang mga benepisyo ng pag-move on ng walang galit mabilis na paghilom. Ang galit ay parang kadena. Kung hindi mo ito bibatiwan, mananatili kang nakatali sa nakaraan. Malinis na alaala, mas madaling pahalagahan ang mga magagandang sandali ng nakaraan kung walang bahid ng puot ang paghihiwalay. Magaan na bukas. Ang taong walang bitbit na pait ay mas madaling nakapagsisimula muli dahil magaan ang kanyang kalooban. Sa kaso ni Alden Richards, ang kanyang kakayahang mag-isip ng ganito ang dahilan kung bakit nananatili siyang positibo at matagumpay sa buhay, dahil hindi siya nagpapakain sa mga negatibong emosyon. Tunay na kaligayahan, ang pag-ibig na hindi pinilit ay mas matamis, mas matatag, at mas may pagkakataong tumagal habang buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagpilit sa isang tao na manatili, kundi sa kapanatagan na pinili ka niya araw-araw ng may buong kusa. Ang pag-ibig na malaya ay may sariling tibay na hindi kayang tapatan ng anumang obligasyon, katangian ng pag-ibig na hindi pinilit kusa at bukal, ang bawat sakripisyo, atensyon, at pag-aalaga ay ibinibigay ng maluwag sa loob at walang hinihinging kapalit. May matatag na pundasyon. Hindi ito madaling mabuwal ng mga pagsubok dahil binuo ito sa tiwala, respeto, at totoong nararamdaman, payapa at ligtas, walang takot o pagdududa dahil alam mong nariyan siya dahil mahal ka niya, hindi dahil sa utang na loob o takot na makasakit. Para kay Alden Richards, ang paghihintay sa ganitong uri ng pag-ibig ay patunay lamang na hindi niya minamadali ang kanyang puso, dahil alam niyang ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay dumarating sa tamang panahon. Respeto sa sarili at sa iba, para sa kanya, ang pagpapaubaya ay isang mataas na uri ng pagmamahal na nagpapakita ng respeto sa desisyon at nararamdaman ng ibang tao. Ang pagpapaubaya dahil sa respeto ay nagpapakita ng tunay na dangal sa pag-ibig. Kapag pinapahalagahan mo ang kaligayahan ng iba higit sa sarili mong kagustuhan, pinatutunayan mo na ang pagmamahal mo ay hindi makasarili. Paano ipinapakita ng pagpapaubaya ang respeto?
Pagkilala sa kalayaan, tinatanggap mo na ang bawat tao ay may karapatang pumili kung sino ang mamahalin at kung saan sila liligaya. Ang pagkilala sa kalayaan ng isang tao ay ang sukdulan at pinakamalinis na patunay ng tunay na pagmamahal. Kapag hinayaan mo silang magpasya para sa sarili nilang puso, kinikilala mo ang kanilang pagkatao at hindi mo sila itinuturing na pag-aari. Bakit kritikal ang pagkilala sa kalayaan sa pag-ibig? Walang sakal, ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng pakpak upang lumipad, hindi ng hola upang magkulong. Katotohanan higit sa peke, mas pipiliin mo ang masakit na katotohanan na hindi kanya mahal, kaysa sa pekeng relasyon na pinapanatili lang dahil sa obligasyon. Dangal ng pagpili, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa taong mahal mo ay ang kalayaang piliin ang landas kung saan sila tunay nangingiti. Ang ganitong malawak na pag-unawa ang dahilan kung bakit nananatiling buo at matatag ang disposisyon ni Alden Richards, kahit pa marami ang nag-aabang sa kanyang buhay pag-ibig. Pag-iwas sa pilitan, hindi mo ginagamit ang konsensya o pakiusap para lamang mapanatili ang isang tao na hindi na masaya sa iyong piling. Ang pag-iwas sa pilitan ay nagpapakita na ang pag-ibig mo ay hindi isang transaksyon o isang bitag. Kapag tumanggi kang gamitin ang guilt trip o walang katapusang pagmamakaawa, pinahahalagahan mo ang emosyonal na katapatan ng isang relasyon. Bakit mas mabuting iwasan ang pilitan? Iwas sa toxic na relasyon. Ang relasyong pinanatili dahil lamang sa awa o obligasyon ay unti-unting napapalitan ng sama ng loob at puot, katapatan sa nararamdaman. Binibigyan mo ng pagkakataon ang bawat isa na maging totoo. Walang nagpapanggap at walang nagtitiis. Proteksyon sa halaga ng sarili. Kapag hindi mo ipinagsisiksikan ang iyong sarili, pinapanatili mo ang iyong dignidad at halaga bilang isang tao. Sa pananaw ni Alden Richards, ang pag-iwas sa pilitan ay isang paraan upang masiguro na kung may darating man sa kanyang buhay, ito ay dahil sa tunay na pagmamahal at hindi dahil sa anumang panlabas na pressure. Pag-aalaga sa sariling dignidad, sa pagtanggap sa katotohanan, pinuprotektahan mo rin ang iyong sarili mula sa paulit-ulit na pagmamakaawa at sakit. Ang pag-aalaga sa sariling dignidad ang pinakamatibay na kalasag ng isang tao laban sa tuluyang pagkawasak ng kanyang pagpapahalaga sa sarili, self-worth. Sa sandaling tanggapin mo ang katotohanan, tinatapos mo na ang siklo ng pagmamakaawa at binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong makabangon ng may dangal. Mga bunga ng pag-aalaga sa sariling dignidad, pagpigil sa lalong malalim na sugat. Ang pag-atres sa tamang panahon ay nailigtas sa iyo mula sa mga salita o gawa na maaari mong pagsisihan balang araw dahil sa labis na desperasyon, respeto mula sa ibang tao. Kapag nakita ng iba na kaya mong talikuran ang isang relasyon para sa iyong prinsipyo, mas lalo nilang rerespetuhin ang iyong pagkatao. Malinaw na pamantayan, standards. Ang karanasang ito ang nagtuturo sa iyo na huwag nang tatanggap muli ng pag-ibig na kulang, pilit, o hindi buo sa hinaharap. Para kay Alden Richards, ang pagpapanatili ng kanyang dignidad sa kabila ng mga haka-haka at pressure sa showbiz ang dahilan kung bakit nananatili siyang isa sa pinakarerespetong bida sa kanyang henerasyon, tulad ng kanyang naging pagganap sa mga patok na pelikula gaya ng Hello, Love, Goodbye at ang sequel nitong Hello, Love, Again. Sa buhay ni Alden Richards, ang ganitong prinsipyo ang nagpapanatili sa kanya bilang isang hinahangaang ginoo sa loob at labas ng industriya ng showbiz. Tiwala sa tadhana, hinahayaan niya ang tadhana at ang Diyos na mag-akma kung sino ang tamang tao na para sa kanya sa tamang panahon. Ang tiwala sa tadhana at sa Diyos ay nag-aalis ng bigat at pressure sa paghahanap ng kapareha. Kapag naniniwala ka na may nakalaang, tamang panahon, God's perfect time, hindi mo na kailangang magmadali o mamilit ng sitwasyon. Bakit nagbibigay ng lakas ang tiwala sa tadhana? Kapayapaan sa paghihintay, hindi ka nakakaramdam ng inggit o takot na mapag-iwanan dahil alam mong may sariling timeline ang buhay mo. Ang kapayapaan sa paghihintay ay isang pambihirang kalagayan ng isip kung saan ang katahimikan ng puso ay hindi nakasalalay sa takbo ng buhay ng ibang tao. Kapag niyakap mo ang sarili mong timeline, tinatapos mo ang mapanirang ugali ng pakikipagkompetensya sa takbo ng mundo.
Paano pinapatatag ng kapayapaan sa paghihintay ang isang tao? Pagsupil sa inggit, ang tagumpay o masayang relasyon ng iba ay hindi mo na tinitingnan bilang kakulangan sa iyong sarili, kundi bilang inspirasyon na ang bawat isa ay may takdang oras ng pag-usbong, pagtanggal sa takot na mapag-iwanan, nawawala ang pressure ng lipunan, tulad ng edad ng pag-aasawa o pag-settle down, dahil alam mong ang huli ay hindi nangangahulugang bigo, malalim na pagpapahalaga sa kasalukuyan, natututunan mong lasapin at tamasahin ang mga biyahe, karera, at kalayaan na mayroon ka ngayon, na maaaring mawala o magbago kapag pumasok ka na sa bagong yugto ng buhay, para sa isang tulad ni Alden Richards na nasa ilalim ng patuloy na pagsusuri ng publiko, ang pagkakaroon ng ganitong kapayapaan ang nagpapanatili sa kanyang focus. Habang ang kanyang mga kasamahan sa industriya ay nagpapakasal o nagkakaroon ng pamilya, nananatili siyang panatag sa kanyang sariling kerahan ng may ngiti at walang pagmamadali. Pananalig sa mas magandang plano, ang bawat kabiguan o hindi natuloy na relasyon ay tinitingnan bilang proteksyon o paghahanda para sa mas tamang tao. Ang pananalig sa mas magandang plano ay nagpapabago sa paraan ng pagtingin natin sa sakit. Sa halip na tingnan ang isang kabiguan bilang parusa o katapusan, tinatanggap ito bilang isang redirect o gabay patungo sa kung ano ang mas nararapat para sa atin. Paano binabago ng pananalig ang iyong pananaw? Kabiguan bilang proteksyon, ang hindi pagtuloy ng isang relasyon ay maaaring pagpapadali ng Diyos o ng tadhana upang iligtas ka sa mas malalim na sakit, maling desisyon, o maling tao sa hinaharap, paghahanda sa iyong pagkatao, ang mga aral, luha, at hamon mula sa nakaraan ang humuhubog sa iyong karakter upang maging mas matatag, mas matalino, at mas handa kapag dumating na ang tamang tao. Pagtitiwala sa hindi nakikita, binibigyan ka nito ng lakas na bumitaw ng may kapanatagan, dahil alam mong ang mga bagay na nawala ay papalitan ng mas mabuti at mas buo. Sa buhay ni Alden Richards, ang ganitong malalim na pananampalataya ang dahilan kung bakit hindi siya nakikitaan ng pait o panghihinayang sa kanyang mga nakaraang subok sa pag-ibig. Ang kanyang matatag na paniniwala sa God's perfect time ang nagsisilbing inspirasyon sa marami na ang bawat hindi sa kasalukuyan ay paghahanda lamang sa isang mas magandang oo sa hinaharap. Pananalig sa mas magandang plano, ang bawat kabiguan o hindi natuloy na relasyon ay tinitingnan bilang proteksyon o paghahanda para sa mas tamang tao. Ang pananalig sa mas magandang plano ay nagsisilbing pinakamabisang lunas sa sugat ng puso. Kapag naniniwala ka na ang bawat pagkabigo ay may mas malalim na layunin, ang sakit ng kasalukuyan ay nagiging lakas para sa hinaharap. Ang proseso ng pagbabago mula sa sakit patungong pag-asabanal na redirection, ang bawat hindi o saradong pinto sa pag-ibig ay hindi nangangahulugang hindi ka karapat-dapat. Madalas, ito ay proteksyon laban sa isang sitwasyong hindi para sa iyong ikabubuti, ebolusyon ng sarili, ang mga aral na natutunan mo sa mga hindi natuloy na relasyon ang nagiging gabay mo upang mas makilala ang iyong sarili. Dahil dito, nagiging mas malinaw sa iyo kung ano ang tunay mong kailangan at hinahanap, kapayapaan sa pagtatapos. Mas madaling magpatawad at magpalaya kapag alam mong ang taong umalis ay bahagi lamang ng isang kabanata, at hindi ang kabuuan ng iyong kwento. Tulad ng pananaw ni Alden Richards, ang ganitong klaseng pananalig ay nagbibigay ng kapanatagan. Hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay na pilit na nawawala, dahil may tiwala ka na ang nakalaan para sa iyo ay mas higit pa sa iyong inaasahang. Focus sa kasalukuyan, habang naghihintay, nagkakaroon ka ng oras na pagbutihin ang sarili upang maging handa kapag dumating na ang nakalaan para sa iyo. Para kay Alden Richards, na kilalang relihiyoso at malapit sa kanyang pamilya, ang kanyang pananampalataya ang pinakamalaking anchor ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang sunod-sunod na tagumpay sa takilya, tulad ng makasaysayang pelikula nila ni Catherine Bernardo, pinili niyang manatiling mapagkumbaba at ipagkatiwala ang kanyang personal na buhay sa may kapal. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Katden, Alden at iba pang showbiz ganap ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates.
Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please huwag ninyo pong kalimutan i-share para ma-update kayo sa aking videos patungkol sa mga artistang gusto ninyo. Follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang Uno Mitch Quotes. Watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.